Imagine mo, paano mo makilala ang kulto? Ano gibala ang butsingon sa kulto? Amoy ni siya. Ang kulto, halin sa mga Kristohanon, nga pang ino-ino. Ang kulto, bisan ano nga grupo, nga wala gabaton kay sino? Kay Kristo bilang ano? Ginoo kag sa Biblia bilang pundasyon sa pagtuo. Amo ina ang kulto. Malantaw nato ina sa siling gabi. Katagaan ako mo apat kapamaagi para makilala ang kulto. Yari mga kabyanan. Gusto ko nga ilista nyo gid ini sa inyo mga notes. Kay madamo subong mga kulto, linibo. Paano nato nini sila makilala? Ilista ang apat kapamaagi nga makilala ang kulto. Number 1. Number 1 sa listahan, ang kulto nagasunod. Pamilyar ka mo wala? Hindi. Okay. Mga kabyanan, John 14:6, Jesus nagsiling, ako amo ang dalan, kag ang kamaturan, kag ang kabuhi. Walay nagaabot sa amay, kundi paagi sa mga kabyanan. Kung gusto nyo ang isa ka safe nga pamaagi, sundo naton si Jesus. Kay termi safe ang magsunod kay Jesus, pero ang pagsunod sa tao hindi gid safe. Sino ay hanang inyo ginasunod mga seminarians? Nagalaom ako nga nagasunod kita kay Jesus. Siling sa Biblia, John 10:4. Ano ang ginasiling dira? Mga kaabyanan, amo inis. Sang napagawa niya ang tanan niya kagalingon, nagauna. Sinong nagauna? Si Ginoong Hesus sa ila. Kag ang mga karnero nagasunod sa iya. Pero medyo kita safe kung si Jesus ang magauna sa aton, hindi ang tao. Hindi nyo ako pagsunda. Kay tao lang ako. Sino ang aton nyo sundon? Si Ginoong Jesus. Ang kulto nagasunod sa leader o kung sa tao nga leader kaysa kay Jesus. Kag ang pinakamasubok mga abyan, amo ini. May mga pipila ka mga Kristiyano ang nagahimo sang sini nga sala. Ang iban ng mga tao, kumabalan nila kung amoy nang ginambal sa Biblia, maambal sila dahil niya. Kung ano ang ginahambal sa Ginoo, akon himuon. Pero madamo ng mga tao nagambal nga, di kabalo naman ko. Sang ginasugit sa Biblia, hasta lang nila. Kang magambal sa ti, katuan ko anay amon leader sa simbahan na. Ang amon niya pastor, kung anong pamuna-una sini. Sino na subong ang ila ginasunod? Ang ginambal sa Ginoo, ang ginambal sa tao. Ang ginambal sa tao. Hindi nyo ko pag-misunderstand sa siling gabi. Hindi sala ang magkadto sa pastor kag mamangkot. Pero hindi naton pagsundon ang pastor labaw sa kay sino? Sa kay Jesus. So mga kabyanan, aton gitumanon sa sino? Si Ginoong Hesus kaysa tao. Pero ang kulto, anong ilagi na sunod? Ang tao. Ang Biblia gambal, Jeremiah 17:5. Ang Ginoo nagasiling, silutan ko ang tao nga nagabiya sa akon. Kad nagabutang sang iya pagsalig sa mga ano? Sa mga tao. Sakit ini nga pulong sang Ginoo. So aton ibutang ang aton pagsalig sa Ginoo, hindi sa tao. Ginapaandaman kita sa balaan nga kasulatan. Na mga kabyanan, kanto kita sa ikaduha. Ang kulto gasunod sa tinuduan sa mga tao kaysa ano? Sa Biblia. Ako ni kamo gina-challenge na sundo naton si Jesus, ang buhi nga pulong kag ang Biblia kag ang sinulatan nga pulong nga makit-an sa balaan nga kasulatan. Kay siling sa John 17:17, ang imo pulong kamaturan. Kag ang Psalms 119:105, thy word is a lamp unto my. So mga kabyanan,
kinanglan naton sang lampara sa aton mga tiilan ukon kasanag para ano, hindi kita masandad ukon matupa sa trap sang kulto. Kinanglan naton sang iwag, sang pulong sang Diyos sa dalanon naton sa kabuhi. Pero ang kulto, gasunod sila sa tinuguan sang tao kaysa Biblia. Liwat ang maayo nga halimbawa dili amo ang kulto nga ginatawag Heaven's Gate. Ang picture nga ini mga seminarians, isa ini ka picture sa classroom sang ginatawag nga kulto sa Heaven's Gate. May ara siya 38 ka mga followers. Kag si Marshall Applewhite magapungko siya dire. Kung inyo natalupangdan, may pila ka pulungkuan. Pila? Duha. Kabalo ka mo kung sino nagapungko sa isa? Ha? Hindi yawa. Amo niyo. Si Marshall Applewhite, dili siya nagapungko. Ang sa itong, kabalo ka mo kung sino nagapungko siya? Ang aswang sang napatay niya nga girlfriend. Tuwa din eh. Gusto niyo magpungko na? Di man ko. Pero si Marshall Applewhite, kabalo ko mga seminarians, ginbayaan niya yung asawa. Nagkato sa isa ka babayi. 6 boy, maguli si Marshall Applewhite. Kag dito, durungan sila sa isa niya kababae, nagtukod sa kulto, kag giningalanan niya, Heaven's Gate. Kag wala nagdugay, napatay ini sa cancer ang iyang girlfriend. Kag mga kabyanan, sugod sa ito, nagabutang na siya sa kulungkuan nga itong sa iya tupad. Para kuno, mabatyagan niya ang aswang sa napatay nga lawas sa iya nga girlfriend. Samtang nagatudlo sa iya nga ano, mga sumulunod, okay, ng mga kabyanan, gusto niyo man ba na magtungko sa sininga classroom? Mga kabyanan, si Mr. Applewhite, kag ang iya sumulunod, sa pagkamatod niya, uyat man sila Bible, gabasa man, pero wala nila ginasunod ang nasulat sa Biblia. Kay sino ang ilang ginasunod? Ang tinuduan sang tao, kaysa balaan nga kasulatan. Now, may pamangkot ako sa inyo. May pipilawan ayhan ka mga Kristohanon, ang nagahimo sini nga klase sang sala, nagasunod sa tinuduan sang tao kaysa sa Biblia, mayara wala. Mayara gid ang aton kalibutan napunan sina. Kag namian man kuni nga madamo nga mga miyembro sa simbahan, kabalo sila kung ano ginatudlo sa Biblia. Halimbawa, kabalo ba lang mga Kristiyano nga may ara na pulo kasugo? Yes or no? Yes. Pero mga kabyanan, kalapanan sa ila ano? Ginatuman ba lang pulo kasugo? Wala. So mga kabyanan, ini sila nagasunod sa tawhanon nga tinuduan kaysa ginahambal sa Ginoo. Ang aton maayo nga motto, mga seminarians, amo ini, kung ginambal sa Ginoo, akong ini imuon. Madamo nga mga Kristohanon, wala sila nagapanguna-una, nga sila kulto. Kag nagasoy kaya naman, ginasulod nila ang tinuduan sa tao kaysa ano? Biblia. Kanto kita sa ikatatlo. Amo ini, ang kulto gapili sa pagkontrol sa grupo. Mga kabyanan, hari naman no, antes sila magpangikot, nagprepare sila sa video sa pagpadayon sa ilang plano. So yan itong mga nakalantaw sa ilang video, pagkatapos sila napatay, nabudayan sila sa pagkilala. Kay pare-pareho ilang bayo, pareho makalipot ang ilang buhok. No. Kag mga kabyanan, amo yung natabo. Hindi mo man makilala sa ila kung diin ang babae, diin ang lalaki. Hindi mo man makilala, diin ang tigulang, kag diin ang bata. May mga Kristiyano ba na subong nga nagahimo sini? Nagahimo kung anong ginahimo sa iban? Yes or no? Yes.
puno ang aton kalibutan sina mga kabyanan kay nanuman. Madamo nga mga Kristiyano subong. May panguna-una nga amo sini. Kung ginahimo sang halos tanan, malamang insakto gid na. Pero wala gid nila nahangpan mga abyan. O kung wala nila ginapatihan nga ang bugtos nga kalibutan kung nagahimo sini kalabanan ini sala. So automatically, ginakasyon lang nila nga kung halos tanan ginaobra ini, insakto gid ni. Pero mga abyan, hambalon ko kamo. Isa lang gid kabutang ang makagarantiya sa aton. Kung ang halos tanan nagahimo sini, probably ini sala tungod ang majority kailanman hindi insakto. Pero madamo nga mga Kristohanon ang nagasunod sa mga kadaman subong nga panahon. Kag ang issue diri mga kabyanan, amo ang peer pressure. Di ba kung ara ka mo sa grupo? Di ba mapilitan ka mo sa influensya? Yes or no? Ginagamit sang Ginoo, ginagamit sang Yawa ang pag-pressure, pagpang-ipit sang aton mga abyan, kag sang aton pamilya, para ano? Para punggan kita sa pagtuman sang pulong sang Ginoo. Kabay pa nga hindi ina matuod sa aton diri. Ang issue sa pagkamatuod, amo ang pagkontrola sang panghuna-huna. Ang Yawa, kabalugin siya nga kung makuha niya ang panguna-una sang leader, makuha niya ang bilog na ano? Nga masa. Di ba la? So, amo ina mga kabyanan. Padayon kita. Mga abyan, ginatagan kita sa Ginoo. Kada isa sa aton, sang kahilwayan sa pagpilit. Hindi natin pagtugutan ang iban nga tao o maski sino nga magmanipulate sang aton kabubuton. Kung ginambal sa Ginoo ini, himuon naton ini nga may pagsalig kay kabalo siya kung ano ang mas maayo para sa aton. Amen? Amen. Nadumduman yung istorya sini. 3 kahibruhanon sa Daniel, Daniel 3. Ining 3 kahibruhanon mga kabyanan, dito na sila sa plain of Dura. May ara linibo ka mga katawan dito. Siguro mga sobra 100,000 ka mga tao dito. Lain-lain, mga importante nga mga tao sa ginarian sa Babylonia. Kag ang hari, nagsugo nga ang tanan magyuod sinang bulawan nga ribolto nga iya gipatukod. Kag ang linibo ng mga tao nagano nagyaog sa atubangan sinang ribolto. Pero mga kabyanan, grabe nga pressure. Pero sa tunga sa pressure, may ara 3 katao nga nagtindog straight. Kay nanuman, sila nila, di bali nang mapatay kita kaysa masupak naton ang Ginoo. Hapos malang tani mga abyan, ang pagdukot-dukot nila, kamagambal nga, dukot-dukot lang ta, para hindi ta mahalata. Pero ano ginimo nila? Tindog sila diretso. Siling sa Ginoo, hindi kita magasimba sa maski ano nga mga tinigban nga larawan. Kag determinado sila nga magtuman sa Ginoo, maski pa man mag-aatubang sila sang pina. Luyag sila mga abyan nga magtuman sa Ginoo, maski sila lamang ang magatindog nga 3. Paano naman kita abyan ko? Luyag bala ikaw kag ako nga magatindog kag magatuman sa Ginoo, maski ikaw na lang gid isa magatindog? Yes or no? Nagalaom ako abyan. Sulit sa Biblia, Proverbs 16:25. There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. May ara kuno pa maagi nga daw insakto sa tao, pero ang padulungan sini ano? Kama daw insakto kay tungod
halos ang tanan ginahimo ini. Daw insakto kay halos ang pamilya ko ginahimo ini. Daw insakto kay halos ang bilog nga kalibutan nagahimo sini. Pero sa diin inyo padulong sa kamatayon. Pamangkot, kung kita buhok sa panahon ni Noe, nakasulod ayan kita sa arka. Sa panahon ni Noe, ang majority ba na insakto o kung ang gamay? Anong insakto? Ang gamay lang. Kay pila lang ang nakasulod sa arka? 8. Siguro ang balon sa mga tao ay buang ginisinuwi. Siguro tawag nila sinuwi nga kulto. Ginakadawan pa. Pero ang pamangkot, kulto gibala sinuwi? Hindi. Simple lang yung mga kabyanan nga sinuwi nagtuman sa pulong sa Ginoo. Kaganamiani ko ni mga kabyanan, no? Na kung ang mga tao makabalo gani sa tinuduan sa Biblia, kag sa napulok kasugo, kag mag-umpisa sa pagtuman sa Ginoo, may ara gid isa ka tawo nga magambal, uy, halong ka da. Basi maga-intra ka sa isa ka sekta, basi kulto imo intrahan, may ara gina mga kabyanan. So magpadayon kita. Basi bala may magambal sa inyo, basi mag-intra ka da sa kulto. Nga nagasunod sa napulok kasugo, kag magasunod sa pulong sa Ginoo, hindi pagkalimti ini. Hindi kulto ang pagtuman sa Ginoo. Kung ano man o naunahon sa kalibutan, nga kulto ikaw o kung fanatic ikaw, so ano karon? As long nga kita nagahimo sa kung anong ginambal sa Ginoo sa aton, kay balo kita nga kita ara sa insakto, maski kita lang isa ang magatindog. Pinsa lain ni abyan ko. Kung kita buli sa panahon ni Noe, kag nagsunod kita sa kadapan, diin ang aton nga tupa. Ano natabo sa aton? Nalunod sa baha. Kaangay sa panahon ni Noe, amuman ini sa tion sa katapusan. Hindi din natin pagsundon ang kadapan. Abyan. Kato kita sa ikapat. Okay. Tandaan natin, hindi kita makasunod sa kamaturan kag magsunod sa kadapan. Hindi man natin masunod ang kadapan kag magsunod sa ano? Kamaturan. Dapat luyag kita nga mangin pinasahi. Ano pa man ang manabo, matuman lang naton ang Ginoo. Kadto kita sa ikapat sa pagkilala sang kulto. Ang kulto na into sa estado sang tao sa kamatayon. Tanan nga pagkilala sa kulto, amoy ning pinaka-obvious ang kulto, mga kabyanan, na intuan sa estado sang tao sa kamatayon. Kaya naman, kabalo bala kamo nga ang bagong mga kulto galiwat sa mga dugay nga mga butig nga amoy ni number 1, wala kamatayon. Ikaduha, ang tao Diyos. Ikatatlo, ang kaalam sa kaugalingon, kaluwasan. Tungod ano? Ang kulto na ituan nanungod sa estado sang tao sa kamatayon. Kag ila ginabrihan ang pertahan sang yawa. Ato nila makitan sa sining agabi. Dili nagasiling, pila sa ini nga mga grupo, ini nga mga tao may kalinungan nga ginasunod ang pagikob bilang ila guluwaan sa positibo nga pag-isip pakadto sa mataas nga level sang kabuhi. Mga abyan, ilagin hingadlan ang kamatayon, hindi nga kaaway sa kabuhi. Apang ano ko no? Kabuhi mismo. Mga kabyanan, kung aton i-define ang kamatayon bilang kabuhi, malibugan ang aton paminsaron. Kung anong manabo, kung kita mapatay, ang kulto na ito anjin sa estado sa tao sa kamatayon. Magpadayon kita. Kabalo wala kamong ang kulto nagapati. Nga kung mapatay ikaw, hindi kagid matutod yung patay na may ara bahin sa imo nga nagapadayon sa pagpangabuhi. Ang kulto nagapati nga ang kamatayon isa kasunodlan pakadto sa sunod nga level sa kabuhi. May mga Kristiyano bala nga may ara pareho sini nga pagpati? Yes or no? Yes or no? Yes. Madamo sa aton subong
nagapati nga kung ikaw mapatay, hindi ka gid matuod nga napatay. Ang kinalain lang, destinasyon. Kay sining nila, kung maayo ka, diretso ka sa din. Kung malain ka, diretso ka kuna sa din. Ang kulto nagambal man, nga kung mapatay ka, kadto ka sa kosmos. Ang destinasyon lain, pero ang ginapatihan, ano? Pareho. Ano ina? Nga kung mapatay ikaw, hindi ka gid matuod nga patay. Kag ina kapagpati, mga kabyanan, amo ining pag-uyat sang dornab, sang pertahan, sang yawa. Magpadayon kita. Madamo nga kulto, nangin alagyan sila sang giya sang espiritu para sa direksyon. Delikado bala abyan. Nakakamatay bala nga mangin giya ka, alagyan ka sang giya sang espiritu para sa direksyon? Yes or no? Malambal naton ini sa sinigagabi nga ang pagpakig istorya sa mga patay, amo ini ang matuod nga pertahan sang yawa. Ano to? Ang pagpakig-istorya sa mga ano? Patay, amo ini ang pertahan sang yawa. Sino ay ang mga tingog nga ara sa likod sang lulubngan? Mainabyanon ay ini nga tingog o kung delikado nga tingog? Mga abyan, sino ining espiritu sang espiritualismo? Delikado ba na nga makipag-istorya sa espiritu sang patay? Hello. Aglihan bala naton inang pertahan? Ano ang mahambal sang Biblia sina? Mga kabyanan, Iyari, Isaiah 8, 19, and 20. Nagasiling ang tulong sa Ginoo. Kag kung magasiling sila sa inyo, pamangkot ka mo sa mga manupagawa sa mga espiritu, kag sa mga salamangkero nga nagawiswis. Kanita ang mga sarwano nga, gusto mo mga nagawiswis, kag nagakibot, hindi bala magpamangkot ang katawan sa ila Diyos, tungod sa mga buhi, magapamangkot bala sila sa mga patay? Mga kabyanan, in other words, amo ini, si Isaias, nagahambal sa aton, di bala, kita nga mga buhi, magakadto sa buhi nga Ginoo? Tapos ano pangambal diri? Nga ang mga buhi, magakadto sa mga patay, kag mangayo comfort, kag laygay. Wala bala buhi nga Dios? Nga pagkakatuan sa mga buhi nga tao? Nga kinahanglan pa natin mag-istorya sa mga patay. Basahon natin ang verse 20. Sa kasuguan, kag sa pagpamatuod, kung hindi sila maghambal, suno sining tulong, sa pagkamatuod, wala sa ila, sing pamanag-banag. Wala ang kasanag sa ila. So tilaway natin sila mga abyan, pinaagi sa pulong sang Diyos. Kag ano ang mahambal sang pulong sang Diyos, tanungod sa espiritu sang patay? Mga kabyanan, pwede ba natin istoryawan ng patay? Ano ang nibalaan sa mga patay? Wala. Okay, padayon kita. Ecclesiastes 9:5. Basahan ka tanan. 1, 2, 3, go! Okay, mga kabyanan, ang pamangkot. Ang mga espiritu bala sang mga patay nagabalik sa pagbisita sa buhok. Nakabati niya kita istorya sini. Di ba? Nga ang mga espiritu sang patay nagabalik sa pagbisita sa buhok. Pero mga kabyanan, ano ang mahambal sa Biblia na anungod sini? Ilista nyo sa inyong mga papel. Nagasiling Job 7, 9, and 10. Subong sa panganod nga nagakapanas kag nagakawala sa amo ang nagapanaod sa Sheol o kung lulubngan, hindi na magsaka. Padayon kita. Hindi na siya magbalik sa iyabalay.
kag ang iya dood hindi na makakilala sa iya. Okay. Nabadayon kita. Sunod sa Biblia mga kabyanan. Pag ang tao mapatay, mabalik pa bala siya sa iya balay, kag bisitahon ang ila pinalangga nga buhi? Yes or no? Hindi suno sa balaan nga kasulatan. Mga kabyanan, pamangkuton ta kamo, nagapati bala kamo sa balaan nga kasulatan. Yes. So masabat na nato ng pamangkot. Ang mga espiritu bala sa patay, nagabalik sa ila balay sa pagbisita sa buhi. Yes or no? No. Mga kabyanan, yari pa sa kateksto. Job 14:12. Sa mo ang tao nagahigda, kag wala nagabangon, tubtob nga wala na ang mga ano. Saan o ini ang langit na maano na, mawala? Sa pagbalik ni sino? Ni Jesus Christ. Hindi na sila magmata o kung mapukaw sa ila katulugon. Mga kabyanan, amo ina siya. Kung gusto niyo sa cross references, pwede niyo ilista 2 Peter 3:10 kag Revelation 6:14. So mga kabyanan, ang Biblia gahambal nga pag ang langit mawala na, amo ina mga kabyanan ang pagkarinig Ginoong Hesus kag ang pagkabanhaw na sa mga matarong na mga minatay. Magpadayon kita. Sa sining gabi, makita naton suno sa Biblia ng espiritu sa mapatay wala naging balik sa pagbisita sa buhi. Basahon pa naton ang isa ka teksto. Ready? Tanan, Job 6:22. 1, 2, 3, go! So, parang si Hope, nagapati, nga kung siya mapatay, hindi naging siya magano, magbalik sa ilabalay. Basahon natin ang tema nga teksto sa sining gabi. 1, 2, 3, go! Oh, nagutom na kita, no? Mga kabyanan, ang pamangkot, sino inang nagabisita, nga nagaangkot, nga sila ang mga patay ninyo, nga mga mata. Ha? Di ba may araw ila istorya? Nga ano? Wow, bago lang naglumpo sa patay gilubong, pagkaga siling sa isa kay mata. Nadambuhan ko gigagabi si tatay, nagbisita gid sa istorya sa akon, kita ko gid siya. Di ba tuwag yan nakita gid? Yes or no? Yes, pero sino ina siya? Ha? Si Satanas ayan nila nga gusto magpakalang sa mga tao kung ara sa pinakanubo nga punto sa kinabuhi. Sino ang nagatira sa aton kung yara kita sa kaluyahon? Ang yawa, mga abyan, nga nagapainto, nga nag-intok man sang koto sang heaven's gate, nga madamo ang nagpanghikog. So mga kabyanan, ang yawa, yara gate para kita patalangon. Magpadayon kita, basaw na doon ang pinaka-interesante nga pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians 11:14. Basaw na tanan. 1, 2, 3, go! Ay, dito lang. Ready, 1, 2, 3, go! Sang kapawa. Gutom na gid sila. Okay. Since ang yawa, kabalo siya, nga makasarang siya, magbaylo sa iya kabalingon, bilang isa ka manugtunda sang kapawa. Sa inyo yan pangunauna, sarang man siya, nga magbaylo siya kabalingon, nga kopyahon niya ang itsura sa inyong mga himata nga napatay na? Yes or no? Yes, yes. Kopyahon niya na, sapatos, kung isapatusan ninyo patay, paglubong, kag patibayo. Mayara ko istorya sa inyo. Totoo ni. Ready na ka mo? Mamati kita sa mayo. Kay totoo ni, true to life story ni. Sang unang panahon, aba, may ara misyonaryo. Matigit kita. May ara misyonaryo. May ara sila bata nga babae.
ang ila kalipay sila kinabuhi. Pero samtang ara sila sa Africa, ining gamay nga babayi, agoy, nagkasakit, kag napatay. Grabe ang kasubo sa ginikanan. Ginlubong na lang nila dito, kay hindi na sa sila kasarang na ibiyahe pa sa ilang lugar sa Amerika. So mga kabyanan, 2 kasimana pagkatapos ang lubong, ang Iloy nagpungkuon sa kusina. Grabe ang hibi sa todo. Kag sa iya mapag-ibi, mga kabyanan, golpe na lang. Naguyop ang hangin, halin dito. Kaya mo nagawin sila. Kag dugay-dugay, nag-abri ang bertahan. Pag-abri sa bertahan, gadalagan ng bata. Mama, gahulan lang kamot. Mama, hindi ako patay. Mama, nakibot ang Iloy. Sa kahidlaw niya si anak, dawakso niya na din. Kay parihang tingog, parihang tsura, parihuman ang bayo. Pero kay nakapanungdom ang nanay, nga ang mga patay wala magbalik na sa balay. Sunod sa balaan niya kasulatan. Kabalo ka mo sa tubangan silang bata, nagtindog ang nanay. Sa pangalan ni Jesus Christ, lakap ka, halin ka diri. Kagdugay-dugay mga kabyanan, ang ilang bata nga gamay nga nagdalagan pakato sa iya, nanging demonyo, kag nadula. So kung may magpakita sa inyo, ano lang, hindi mo dalagan. Ano yung man? In the name of yes, mga kabyanan. Amo lang dito na, no? So mga kabyanan, kung hindi ta magtuon sa Biblia, maintuan di kita sang yawa 100% guarantee na. Siling diri, ang Biblia nagambal, Revelation 16:14, kay mga espiritu sila sa mga yawa nga nagahimo sa mga tanda. Mga kabyanan, okay, balikan ta niya danay. So mo na ikapat pagkilala sa kulto, ha? Ang kulto na hintawan sa estado sa tao sa kamatayon. Kag milyon mga tao ang nagaangkon nga sila nakaagi nga lapit na gid sila mapatay. Kabalo ka mo nga si Marshall Applewhite sa pagkamatuod nakaagi sila tawag nga near death experience. Kay kinala niya magkato sa ospital para sa heart procedure. Pero nakaagi siya nga lapit na gid siya mapatay. Kag mga ambyan, ginbayaan niyang iyang asawa, nag-upod sa nurse nga nag-apipan sa iya. Dungan sila, nagtindog sang kulto nga Heaven's Gate. Kag dito nagsugod ang kulto, pinaagi lang gid sa naagyan ni Applewhite na near death. Mga kabyanan, amo na si Marshall Applewhite. Okay? Na mga kabyanan, ano ganyan kakatabo? Pag ang tao patay, video kasi mga dalibe, ang kalagba mortal o ni mortal? Mortal. Sino nagtundo sina? Ang Biblia. Yari ang teksto. Basahan sa tanan. 1, 2, 3, go! Ezekiel 18:4. Uy, may energy na. Wala ka namin ba? Namabyan, ang Biblia nagatudlo ng atong paglao pagkatapos sa kamatayon, amo ang pagkabanhaw. Now, i-review natin ang pulong ni Kristo. John 5:28-29. Siling sa Ginoo, wala energy. Sa iya tingog, next verse. Kag kapoy magbasa? Ano man? So, sunod natin mga lektura. Tanawin natin ini pagkabanhaw. Sunday evening. Ay, di ba? Saturday evening. Now, hindi pagkalimto ini. Ang pinakaunang nga butik nga ginambal sa nyawa sa katawan, may kahilabtanan sa ano? Kamatayon. Sa mo ina ang iyang nga kabutigan niya una. Sa inay pamansaron, amo man nila iya nga gamiton nga pinakauli nga butik? Yes or no? Yes, good. Nakita niyo na siya? Balikan naton ini. Kag basahon
ang una nga butig sang yawa. Mabasa ini Genesis 3:1-5. Ang Biblia nagasiling sa verse 1. Ako na lang para dasigot ka. Siling sa Genesis 3:1, karon ang manog malalang labi. Sabi sa nalo nga sapat sa natagon niya nahimo sa Ginoong Dios, nagsiling siya sa babayi. Gali, nagsiling wala ang Dios, dili ka mo magkaon. Sabi sa nalo nga kaon sa katamnan, mga kabyanan, ang pamangkot. Sino ang nagapag-istorya kay Eva diri? Ang yawa. Hindi pagkalimti ha. Si Eva ga-istorya sa sayawa nga wala sa kabalo. Kay yawa galit na. Subong sa panahon naton, damo man yung mga tao ang nag-istorya sa demonyo nga wala nila naibalan. Next verse. Kag ang babayi nagasiling sa manog, makakaon kami sa bunga sang kakauyan sa katamnan. O next verse. Apang ang Diyos nagsiling nanungod sa bunga sang kahoy ngayara sa tunga sang katamnan, dili ka mo magkaon sa iya kung magtandog sa iya, basi nga mapatay kamo. Pamangkuton ta kamo. Sa Eva bala, kabalo ko nga yung tsura sang patay. Why di sa may nakakita? Si Eva, why di siya nakakita sa maski ano nga butang nga nagakapatay? Why siya idea kung anong itsura sa kamatayon? Now verse 4. Apang ang manog nagsiling sa babae, dili kamo mapatay nga totoo. Amo ini ang una nga butig nga ginhambal sang yawa sa tao. Ang yawa nagapakigambal gamit ang manog. Naghambal kay Eva nga hindi kagituod mapatay. Diyaho, kabalo ka Eva, may ara kayang lawas nga hindi gid mapatay. Hindi ka ganyan patay, Pero mga kabyanan, pamangkuton tama mo. Nga, ang mga tao nahadlok magkadto sa sementeryo, sa dulo, nga walay bulan, kag mahangin. Nga naman, ano yung ipauna-una? Kaya nagapatig ka mo, nga ang patay, hindi kitoon niya, ano? Patay. Basahan ang verse 5. Kay ang Diyos na kay balo nga sa adlaw nga makaon ka mo sa iya, niyan magamuklat ang inyong mga mata, kag mangin kaangay sang Diyos kamo, nga makakilala sang maayo kag malaot. Siling sa yawa, hindi ka gito patay Eva, kundi magasaka ka pa sa mas mataas nga level, mangin kaangay ka sang Diyos. O grabe no, mga kabyanan, amo manayan ang ginatingwangan sang kulto ngayon, ang magkadto sa taas nga level. Pensa ra ini mga kabyanan, kung ang kalag sa matarong diretso dahil sa langit nga may ihibalo sa forma sa kamatayon, di bala nakakadto na sila sa mataas nga level sa ila pagkatuhaw. Kay kung amo ina ang patihan ta, hindi kaisahan kang kamatayon yes or no? Kay kung magsaka ba na tagay sa next nga level, gusto na, patiya na lang ko sa bumba na Ginoo. Di wala? Nakita niyo pagpatalang? Ang yawa, amoy nang nagambal sa kay Eva, na magakato ikaw sa sunod nga level, na amuing nga mangin kaangay ka sa Ginoo. Pero wala nagambal ina ang Ginoo. Padayon kita, mga seminaryan. Siling sa Ginoo, nga kung magkaon ikaw, mapatay ka, nga totoo. Siling sang yawa, kung magkaon ka, dili ka mapatay, nga totoo. May ara gid nagasupak sa Ginoo dire. Sinoy na ang manog. May pamangkot ako sa inyo sa sining gabi. Amoy ni siya. Sino ang nagbuti? Ang Diyos o kung ang yawa? Hindi pagkalimti abyan ko. Kung ang kalag, di mamalat yun, ang yawa, wala nagbuti. Ang mga tao nga nagapati, nga ang kalag o kung ang lawas, isa ka di mamalat yun. Kung kapati kasi na, imugin baton ang kabutigan sang yawa sa Eden. Nga kung ikaw mapatay, hindi ka gid mapatay nga, tuod. Pero kung ang kalag, ining lawas, dili mamalat yun, kag ini siya hindi mapatay,
ang yawa wala gid nagbuti. Amo ini ang unang nga wali nga ginwali sang yawa sa tao mga abyan. Padayon kita kalabanan sa atong subong ginbaton ang ini nga butig. Kalabanan ang kultura, ang reliyon, nagabaton nga ang aton lawas di mamalasyon. Kaangay sa Egyptian, Babylonian, Greco-Romano, Buddhism, Islam, kaganganoy, Freemason. Nawyari. Ang satanista, nagapati man sa pagano nga doktrina nga ang ining lawas naton dili gyud mamalasyon. Kag ang pinakamasubong amo ini, madamo nga mga Kristiyano nagbaton sining kabutigan sa yawa nga kung ikaw mapatay, hindi ka gid matuod nga mapatay. Nga ang aton lawas dili gid mapatay. Mayari sa kanilo Reader's Digest, sa ka-secular publication, mayari sila interesting article nga ginatawag walay kamatayon. Ginsulat sa magawalid. Kag ang artikulo gahambal, hindi kagid mapatay. Daw kamatayon siya. Pero sa matuod magpadayon kagid sa pangabuhi. Kag mas madamo nga mabalaan. Kaisa, wala ka pa napatay. Pamangkot. Sino pa gilang nagambal sini? Ang yawa. Sa di niya ginambal? Sa Garden of? Amo man nila ginapatihan sang kulto. Kag ginag-echo sang isa kamag buwawali. Kagang tinudluan nga ikaw mapatay, kag mas damo ka pa na ibaluan kaysa sa buhi, nagalatag sa pundasyon sa ginatawag spiritualismo. Napati ka mo nga ang patay, mas damo pa nabalaan sa aton? Ha? Yari ang statement, halin sa isa ka spiritualista, si A.W. Sprague. Sila niya? Spiritualismo, nagasiling nga ang patay na kibalo sa madamo pa sang sabuhi, apang ang manog nagsiling sa babae, dili ka mo mapatay nga totoo, siling naman sa Genesis 3:4. So ang spiritualista, nagasupak siya sa Biblia, kaging quote sa Bible, ano ini? Kay ang buhi na kay balong mapatay sila, apang ang patay pila na balaan, why gid supak sila sa balaan nga kasulatan. Mga kabyanan, sa sining nga mga Bible passage, ang yawa nagaambal sa kamaturan kag ang Ginoo sayo. Ang espiritualismo nagaambal gyud nga ang yawa kuno ang insakto kag ang Ginoo kuno nagbutik. Pero ang Biblia gambal sa aton nga ang yawa amo ang amay sang kabutigan. Ang Ginoo hindi makabutik, abyan ko. So mga kabyanan, ang spiritualismo gambal nga ang patay damo na balan sa buhi, pero ang Biblia gambal ang patay wala na gid si may nano. Kinahanglan natin magpaili kung ano ang atong patiyan. Ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, o kon spiritualismo. Mga kabyanan, suno sa diksyonaryo, ang spiritualismo amo ini ang pagturo o kondoktrina nga ang mga espiritu sa mga patay gapakigambal sa mga buhi, labi na gid pinaagi sa mga mediums. Kag ang mediums amo ini ang mga butang nga may kaangtanan sa espiritualismo, amo ini siya ang New Age reincarnation, kag ginatawag nga extra sensory prayers, magic, occultismo, astrology, witchcraft, satanismo, kag idugang naton ang Harry Potter. Imagine mo na, madamo ka mo paborito sa Harry Potter, no? Pero inasang iyawa mga kabyanan. Isa pa ko istorya sa inyo. Last na lang gid. Gusto nyo pa, ha? Mas mapanindog niya balahibo, ha? Uyat na nga daan sa bangko. Ha? Uyat na na eh. Lagyan. Ang moderno nga spiritualismo, ang iya ginalingan ini, tuig 1800s pa, dito sa Highfield Cottage sa New York. Kag may, dili na galing ang spiritualismo, sa isa ka haunted house. Kita ka haunted house? May nagsalino dito mga pamilya sang Fox,
sa haunted house. Kag nakibot sila sa ila pagsaylo, may mga buhi nga mga aswang nga nagaisa silang balay. Kay nanuman, nakabati sila ngayong mga espiritu nagadalagan sa kapanaog. Maski sa hallway, kakisa nagapanuktok pa sa bertahan, agoy. Kakisa mga kabyanan sa bintana, nagapanuktok. Grabe ang kibot sa pamilya. Pero ang pamilya Fox, may gyapon nagsaylo. Ara lang gyapon sila. Asa nga naanad na lang sila nga may aswang ga upod sa ila. Ila ginimo, naglatag sila carpet sa danan para mabuhay-buhinan ang mga tingog, ang kagahot sa nagalinagsanay ng mga aswang. Kabalo ka mo, ining mga kabataan ng mga Fox, nagtilaw sila sa pag-istorya sining mga espiritu. Isa kadlaw, sang nabatian lang mapanuktok ang maginaot sila sa isa kautod nga Fox sila niya. Gitawag ng espiritu, himua ang akong ginahimo, kag iya ginpitik ang niya kamo. Pagdugay-dugay, nagsinulog na ang amoto nga, ginimo ni ano, sang utod niya, mag-utod niya, Fox, dugay-dugay, ara na, nagsinagtanay na sila. Asa sila mga kabyanan, wala nagdugay. Nagtukod sila sang sistema, sang pag-istoryanay. Nganay na, gaminsay sila back and forth. Kabalo-bala ka mo, kung anong unang mensahe nga ang mga espiritu sa sinang haunted house, din summarize kamo sila. Din angkon sang spiritualismo, ang initanan sa forma. Ang may unang mensahe, yari mga seminarians, kami tanan ang inyong mga napatay nga kaliwatan kag abyan. Agoy, anong ginhimo sa mga Fox sisters? Ila ginabrihan ang pertahan sa Yawa. Mga kabyanan, sino ining espiritu nga naga-star sa sinang haunted house? Ang Biblia gambal sa aton, Revelation 16:14, basa ang tatanan. Mga ano ganito? Espiritu sang? So kung may arak kamabalaan, may aswang. Buot silingon, tuod na, pero espiritu sang ano? Yawa. Kasi pagpuli-puli, may aswang. Mga biyanan, sa sinang high school cottage, natuko dining bato, kay dito na nagaling ang spiritualismo. Dili nagambal, the birthplace of modern spiritualism. Upon this site stood the Idol Cottage, the home of the Fox sister, na nag-istorya sa espiritu. Through mediums of communication with the spirit world was established March 31, 1848. Nagapati sila, there is no death. There are no death. May lagi na, patiyan. Sino pa kita nagambagan ni sina? Ang Yawa. Dito sa lugar sang Eden. Kagamo man ang ginapatiyan sa ano? Kulto. Kabalo-bala ka mo nga sa Amerika. Grabe ang pakipag-istorya sa mga patay. Ang Yawa, pertahan sa Yawa, ginabrihan sang tama kadapat. Kag may ara duwa ka fundamental teaching sang espiritualismo. Kung kamo nagalista, palihog ilista gid ini. Yari na mga kabyanan. Una, ang pundasyon sang prinsipyo sang espiritualismo, amo ang tao nakalampuas sa ulod nun nga kamatayon. O grabe no, mga kabyanan, amo ini ang explanation. Siling padiri, kaginakon kaysa sa ilalom sa pagsultanay, hindi mangpan sa bugos, kita makapag-istoryana iyato sang nauna sa aton. Halin nila sa libro nga gatuguluhan, Spiritismo, History, Phenomena, and Doctrine, page 25, by author Hill. Ang unang atituluhan sa spiritualismo amo ini, nga ang patay, hindi matuod niya ano? Patay. Kanto kita sa ikaduwa. Dili nagasiling, nagaangkon ang spiritualismo nga ang patay, nagaistorya sa ano? Sa buwi. Yari ang statement sa isa ka spiritista, wala sang kamatayon sa lulubnan. Ako, masunson, naka-pakig istoryanay sa ano?
minatay ang pamangkot mga ambyan. Yari pa, may kasunod pa siya ngayon dinambal. Wala ako nagaduwa-duwa nga mga tao nagakabuhi matapos mapatay. Kay ako permi nagapakigistorya sa ila. Pero ano ba inambal sa Biblia? Pila na ba yan sa mapatay? Tika wala naman na ba yan mapatay? Paano may istorya ang mga patay? Paano may istorya sa mga buhay mapatay? Pamangkot, sino ang istorya ni Sir Oliver Ladsbury? Yawa. Hindi ang patay. Tandaan natin nila mga abyan. Naga-istorya siya sa yawa. Okay? Base mo lang minsan kumutik, ma'am. Nabasahan ko sa 1 Samuel 28. Di ba? May arak dito espiritu ni Samuel nga nagwa halin sa duta. Di ba na pamatuod na ng espiritu sang patay nagapatayan sa pagpamabuhi? Explicar ko sa inyo. Si Saul, unang nga hari sang Israel, nagaatubang sa dako nga away. Si Saul nagkadto sa Ginoo sa pagpangamuyo nga mangayo siya giya. Pero kay ang Ginoo wala na nagasabat kay Saul nanuman kay nagapangabuhi siya sa pagkarebelde batok sa Ginoo. So si Saul nagdesisyon niya wala naman ko ginasabat sa Ginoo. Kadto na lang ko sa yawa ngayo ko giya. So nagkadto sa dito sa Manughiwit. Kilala ka mo Manughiwit? Kilala ka mo Manughiwit? Oh, dito sa lugar sa Endor. Mangkoton ka mo, ang Manughiwit nagatrabaho para sa Ginoo, yes or no? Hindi yet. Pamangkot, si Samuel bala propeta sa Ginoo, yes or no? Yes. Pero ang Ginoo mga kabyanan, wala nag-istorya kay Saul. Tinaw ina na ginambal sa 1 Samuel 28. Since ang Ginoo wala nag-istorya sa kay Saul, sino ang nakipag-istorya kay Saul? Ang demonyo nga nagamaskara bilang isa ka. Okay. Yung prophet ano to? Yari ang pinaka-interesting nga komentary halin sa libro sa Patriarch and Prophets. Nagasiling, hindi ang balaan yung propeta sang Diyos ang nagwa sa pagganyat sang salamangkero o Manughiwit. Wala si Samuel sa paggulwa sa espiritu sang yawa. So mga kabyanan, amo ina siyang kamaturan. Siling padre, ang labaw sa kinaiyahan na pagpakita ina nagalin lamang sa gawom ni sino? Ni Satanas. Siya hapos nga makasuklob sa kaangay ni Samuel. Kaangay kay makapakita man siya nga anghel sa kapawa sang gitemptar niya si Jesus sa kami ngawan. So mga kabyanan, ini siya teksto. Halimbawa ini kung paano ang demonyo magamaskara bilang isa katao nga napatay. Naintindihan ini mga kabyanan? Hello. Di may istorya pata sa patay? Kami harap bala mga patay. Gulpi lang na patay, di bala? Yari ang mata. Baunay. Wala kita kay istorya na antis ka mabatay ba? May patawad na isang akon sa langay. Oo. Pero nailipay na ko kay ato ka na sa langit. Diyahi lang dit kami nay. Pero kay pila na balaan sa mga patay. Nano nga sa patay man ta mangayo giya. Sino dapat ang magiya sa aton? Ang buhi nga ano? Ginoo. Hindi ta magabal nga, at least nagpahuway na akong papa. Ato na siya sa langit. Hindi na mga patay. Mayo. Kaya naman sa dulungan yun. Okay? So, ini nga text sa ilista nyo yun. Deuteronomy 18:10-12. Ang Ginoo stricto gid no? Nga gadumili sa aton mga habyan nga mag-istorya sa mga patay. Nanuman, kay balo ang Ginoo nga pinaagi sa nang ginatawag nga espiritu sa patay, amo ginaang espiritu sa yawa. Kag indigo sa Ginoo nga ang pertaan sa yawa maano? Maabrihan kag mag-istorya kita sa demonyo. Kay kabalo ka mo ang demonyo, gusto niya gid nga maistorya sang tao kag simba. Liwat, ini mga kabyanan, ang Revelation 6:14 nagasiling, kay mga espiritu sila sa mga yawa nga nagahimo sing mga tanda.
Hindi lulag ang Ginoo nga mag-istorya kita sa demonyo. Ang tema nga text sa inyong gabi, basahan ta tanan. 1, 2, 3, go! Sa liwat ilang nabalan sa mapatay? Wala di. Now, saan natin mabaton ang lawas nga di mamalati? Sa kamatayon o sa pagkabanaw? Sa pagkabanaw, mga abyan. Amoy na ang sabat. 1 Corinthians 15, 51 to 55. Iyari karon nagasugid ako sa inyo si tinago. Hindi kita tanan magatulog, kundi kita tanan paano? Pamayluan, isla ng aton lawas nga mamalatyon. Kag sa isa ka tiyon, sa isa ka pagkamisok, sa katapusan niya budyong, kay magatunog ang budyong, kag mapatay, banahon, nga di madilulunton, kag ining mamalatyon, magsuklob sa pagkadi madinulunton. So mga kabyanan, amoy ng aton ulaton. Saan o nato mabaton ng kabuhi na walay katapusan? Pagbalik ni sino? Ni Jesus. Mga kabyanan, siling diri aton ini mabaton ang lawas na gid nga di mapatay. Mabaton naton ang immortalidad sa iya nga pagbalik. Mga kabyanan, sa katapusan, gapakita gid ba lang mga manugtugda sa mga tao? Yes or no? Yes. Pero magpakita ba lang manugtugda bilang aton mga pinalangga nga nagtaliwan? Yes or no? No. Kay nanuman. Kung may nagpakita sa inyo na manugtugda nga itsura sa inyo mga pinatay, iya espiritu na sa ano? Sa nyawa. Paano magpakita ang manugtugda sa aton? Pinaagi sa bilang manugtunda o kung ano? Stranger o kung dumuloo. So amoy na mga kabyanan, magpadayon kita. Ang mga manugtunda, hindi espiritu sang aton nagtaliwan nga mga hinigugma. Siling padali, dili ka mo malimot sa pagsapupo sa mga dumulong stranger, kaysa sini ang iban nakaamuma si mga manugtunda sa wala nila mahibaloy. Kung ang manugtunda magpakita sa inyo nga pinalanggan nato ninyo nga patay, ano nga klase sa manugtunda na? Amoy na mga fallen angel nga natawag naton demonyo. Kinahanglan magpili kita mga abyan. Ano ang aton patihan? Ang Biblia. Agad hindi kita naituan sa yawa. So anong putahan sa yawa? Amo ang pakikistorya sa ano? Mga patay. So mga kabyanan, mag-move forward kita sa katapusan mga kabyanan. Ini nagapibalo sa aton nga ang patay wala nagid sing may nabalaan pa. Amoy ning aton natuna sa sining gabi paano makilala ang kulto kag amoy ning ginatudlo sa Biblia na dungog sa mga patay. Hindi ko na pag-isa-isaon, idunggan ko lang dira. Mga kabyanan, sa sining gabi isarado gid naton ang pertahan sa nyawa. Mga kabyanan, siling sa Ginoo sa aton, kag kamo makakilala sa kamaturan, kag ang kamaturan magahilway sa aton. Gusto niyo ba mga bulig sa Ginoo nga himuon naton nga ang balaan nga kasulatan maging pundasyon sang aton nga pagtuo nga pinaagi siya nga bugay masulod naton ang kamaturan nga aton na discoverhan sini. Pila sa inyo ang gusto himuon sina sa gabi? Dalayaw ng Ginoo. Tindog kita, kantaw natin ang aton nga closing song. May katahap ba ang Ginoo? Does Jesus care?
My friends, Jesus cares for us. Nagkakabala ka siya sa aton. Aton ito nga ba yun? Si Sir Joven para sa aton na closing prayer. Mamuyo kita. Nangit no na mga Diyos, tagya sa among kabuhi, Ginoo sa sining nga gabi, kami nagakalipay sa imong pag-protection sa amon. Salamat sa mga mensahe nga amon nga nabatian sa sining nga gabi. Kabay pa Ginoo nga ikaw padayon nga magagiya sa amon, magaproteksyon sa kada minuto kag segundo sa among kabuhi. Buligi kami, hindi kami magtalang dira sa amon nga pagpangalagad sa imo. Nga ikaw sa gihapon magahatag sing kahigayunan pinaagi sa pag hatag nimo sa balaan nga espiritu sa amon nga mo ang magagiya palayo sa dalan nga basi kami nagatalang kagkabay pag Ginoo ikaw sa gihapon magalit sa amon dira sa dalan pakadto sa kamatuoran Ginoo. Buligi kami sining gabi kag pakamayuwa kami halin sa mga kabataan tugtog sa mga katigulangan ikaw magabindisyon sa amon sintingog samtang kami palauli sa tagsa namon ka mga puloy-anan kag mga destinasyon ikaw magalikaw sa amon sa mga kasablagan sa dalanon kag ikaw giyaman sa amon kag magatandog sa amon tagipusoon nga sa sunod nga mga ginabdi kami magabalik diri kag magapamati naman sa imo nga kamatuoran nga naghalinggid sa imo balaan nga kasulatan. Pamayuwa kami tanan kag salamat sa imo gugma sa matag isa sa amon. Patawaran kami sa amon mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, pagkuda na kita. Friday night kita magbalik. Kaya ang aton nga topic, Revelations, Lake of Fire. Alright, so thank you so much Ma'am Darlene. I hope nga na-bless ka mo kag wala gid ka mo gintuyo. No? Kag may natun-an gid ka mo. So kung gabi hatag kita. Aton pasalamatan, no? Ang Pagihan Church sa sinagabi sa sponsor sa aton nga snacks. Kag sa papremyo of course. Salamat, Sir June Binimili.